At dahil nga sa Women's Month ngayong March, naisipan ko ngang gumawa ng top 10 strongest female characters sa mundo ng One Piece. So madalas nga na ang tingin ng ilan sa mga babae mahihina. Pero kung ako nga ang tatanungin, yung ilan nga sa mga idol nyong karakter na lalaki, baka matalo pa na itong mga babae sa listahan natin in terms of battle. Bali sino-sino ba ang mga ito? Para umpisahan nga itong topic natin, mapunta muna tayo sa mga honorable mentions. Bali may tatlong karakter nga tayo dito. At ito nga sila Vince Smoke Reiju, Jewelry Bonnie at Stacy. Hindi ko nga sila nagawang maisama sa top 10 since in terms of battle nga naniniwala ako na mas malalakas kaysa sa kanila yung nasa listahan natin. Pero kung pag-uusapan nga yung potensyal gaya ni Bonnie, no doubt napakataas ng potensyal ni Bonnie. Ipinakita nga niya yung glimpse ng kakayanan niya ngayong arc at masasabi nga natin na may potensyal itong mag-exceed sa expectations natin. Pero dahil nga sa wala pa siyang solid na ipinapakita hanggang ngayon, dito lang muna siya sa honorable mentions natin. Same as Stacy at Reiju. So ang ikasampu nga sa listahan natin tabla. At ito nga sila Black Maria at Ulti. Una nga silang na-introduce during Wano arc at dalawa nga sila sa mga Toberopo ni Kaido. Si Ulti nga nakita nating nakipagsabayan kay Luffy. Pero sa kasamaang palad nga sa tulong ni Zeus, natalo siya ni Nami. Syempre may tulong rin dyan si Big Mom. Pero kung hindi nga nag-intervene itong si Big Mom, paniguradong sobrang mahihirapan itong sila Nami at Usopp kay Ulti. Itong si Black Maria naman alam nating lahat na natalo ni Nico Robin. Pero yung pagkapanalo nga ni Robin hindi naging madali. In terms of battle at durability nga nag-stand out para sa akin itong si Black Maria. Ginawa ko ngang tabla sa listahan natin itong sila Ulti at Black Maria dahil na rin sa similar nga sila ng status sa organization ni Kaido. At sa tingin ko naman walang nakakalamang sa kanila sa isa't isa. May kanya-kanya nga silang strength na ipinakita during Wano arc. Ang ikasyam naman sa listahan natin itong si Carrot. Ito nga yung Totga natin na Straw Hat member. Pero base nga sa mga last chapters ng Wano arc, mukhang siya na nga ngayon yung bagong ruler ng Ming Tribe. At hindi nga ito biro. Big deal to guys Since alam naman natin na yung nagiging ruler lang ng Ming Tribe yung may mga kakayanan na protektahan sila. Nakita naman natin kung gaano kalakas itong sila Inuarashi at Nekomamushi. Diba? Napabagsak nga nila sila Jack at Perospero. Kaya naman ang maging ruler nga ng Ming Tribe indikasyon lang na talagang malakas na karakter yung namumuno sa kanila. At yes, ipinakita naman yan ni Carrot. Sa nagdaang mga arcs nga nakasama siya ng Straw Hat Pirates, ipinamukha niya nga sa atin na talagang may ibubuga siya in terms of battle. Ang drawback nga lang kaya ko lang siya nilagay sa ikasyam sa listahan natin at hindi ko siya magawang itaas pa dahil na rin sa sulong form niya. Majority nga ng nakikita nating Carrot na napakalakas dahil sa sulong form niya. At itong form nga na to lumalabas lang tuwing full moon. At alam naman nating lahat na hindi laging full moon. Kaya naman dahil sa rason na to dito ko nga lang siya ilalagay sa top 9 natin. Anyway, ang ikawalo nga sa listahan natin ito ng si Nico Robin. Throughout nga sa paglalakbay niya kasama ang Straw Hat Pirates dahan-dahan nating nakikita yung improvements niya in terms of battle. Yes, siya nga yung parang nanay netong Straw Hat Pirates. Siya nga rin yung may pinakamay utak dito. Pero itong skills nga niya sa pakikipaglaban hindi rin naman nagpapahuli. Umabot pa nga sa point na natutunan niya itong Fishman Karate. At itong skills nga na to ipinakita niya sa naging laban niya kay Black Maria at sa recently lang na laban niya sa Seraphim. Though malayo pa nga si Robin na umabot sa level ng mga pinakamalalakas, sa tingin ko naman na sakto na para sa kanya itong top 8. Ang sumunod naman sa listahan natin itong si Charlotte Smoothie. During Whole Cake Island arc nga pinabilib tayo ni Smoothie. Nagpakita nga siya ng mga skills na talagang karapat dapat bilang isang commander. Pero during Wano arc nga yung inaasahan nating Smoothie na isang commander na magi-stand out sa laban ng nanay niyang si Big Mom sa Wano bigla na lang nawala. At for the record nga wala pa nga rin tayong balita patungkol sa kanya. Sana nga gawan sila ng cover story ni Oda sa parating pang mga chapters. Since currently nga yung cover story patungkol na sa aftermath ng Wano. Kaya naman interested nga akong malaman kung nasa
nasaan na ba siya. Bali dahil nga sa status niya na pagiging commander at dahil na rin sa glimpse ng ipinakita niya sa ating kakayanan niya, inilagay ko nga lang siya sa top 7 natin. So ang ika-6 naman sa listahan natin itong si Katarina Devon. Sa recent chapters nga nakita natin siya at present nga siya sa Egghead Island. Though ang goal lang naman niya sa isla na to ang makuha itong muka ni Saturn at hindi natin siya nakitang lumaban, ang nagpatibay nga sa posisyon ni Devon kaya inilagay ko siyang mas mataas sa listahan natin kesa sa isang commander na si Smoothie dahil na rin sa statement ni Saturn. Sinabi nga ni Gorosei Saturn na nasorpresa daw siya at mas pinili daw ni Katarina Devon na maging tauhan lang ng isang pirata, which is si Blackbeard. Kaya nga daw netong si Devon na manguna at maging leader ng sarili niyang pirate crew. So itong statement nga na to ang magpapatunay kung gaano kalakas itong si Katarina Devon na even isang Gorosei ina-acknowledge siya. Kaya naman dahil dito siya nga ang ika-6 sa listahan natin. Ngayon ang ika-5 nga sa listahan natin tabla at ito nga sila Gloriosa at Miss Bakin. So hesitant nga akong ilagay itong dalawa na to sa mas mataas pa sa listahan natin at hindi ko rin naman sila magawang ilagay ng mas mababa since hindi pa naman natin nakikita ng aktwal yung mga kakayanan nila. Ang naging basehan ko na nga lang dahil sa mga miyembro nga sila ng Rocks Pirates. Though kulang nga yung mga information natin sa kanilang dalawa, yung fact nga nakasama sila sa isang respetadong pirate crew na sobrang kinakatakutan ang nagpapatunay lang na talagang may ibubuga sila pagdating sa labanan. Anyway, ang ika-4 naman sa listahan natin itong si Vice Admiral Churro. Isa nga siya sa mga legendary members ng Marines. Kumbaga kung may Rocks Pirates nga sa old era itong mga pirata, meron namang Garp, Sengoku at Churro na version ang mga Marines dito. Gaya nga nila Sengoku at Garp sikat nga rin itong si Churro sa hanay ng mga Marines. Silang tatlo nga yung parang pambato ng Marines sa old era. Mas matunog pa nga yung pangalan ng tatlong to kesa sa mga admirals nung mga panahon nila. Meaning may ibubuga talaga sa laban itong si Churro at maybe siya pa nga ang pinakamalakas na babae sa history ng Marines. We never know. Ang ikatlo naman sa listahan natin itong former warlord na si Boa Hancock. No doubt na isa itong si Hancock sa mga pinakamalalakas na babae ngayong era. In fact nagawa pa nga niyang maging miyembro ng 7 warlords at siya nga lang ang babae dito. Meaning ganito na lang nire-respeto yung lakas niya. Bali hindi nga lang sa physical na anyo yung may pagmamalaki netong si Boa Hancock dahil in terms of battle nga talagang may ibubuga siya. Ipinakita nga niya yan during Marineford War kung saan kinalaban niya itong sila Smoker, yung mga pacifistas at yung ilan sa mga vice admirals. Idagdag mo pa nga yung recently lang na naging laban niya kila Kobe at Blackbeard plus nagtataglay pa nga itong si Hancock ng 3 types ng haki na napaka-rare sa isang babae dahil nga sa mga rason na to siya nga ang ikatlo sa listahan natin. Ang ikalawa naman sa listahan natin itong si Yamato. Una nga natin siyang nakilala during Wano Arc bilang anak ni Kaido. At itong status nga niya bilang anak ng pinakamalakas na creature sa mundo, hindi niya ipinahiya. Ipinakita nga niya sa atin kung gaano siya kalakas. Taglay nga niya ang isang mythical Zoan Devil Fruit na Okochi no Makame, kung saan nagagawa nga niyang mag-transform sa ganitong form at gumamit ng properties ng yelo. Pero hindi pa nga nagtatapos sa Devil Fruit niya yung rason kung bakit siya malakas. Dahil in terms of haki nga hindi rin papahuli itong si Yamato. Bukod nga sa 3 types ng haki na sobrang master niya, kaya nga rin niyang gumamit ng mga advanced versions neto. Ipinakita nga niya yung full potential ng power niya nung oras na nag-buy time siya para makabalik itong si Luffy sa Onigashima. Hinarap nga niya ng buong tapang itong tatay niyang si Kaido. So reminder lang na hindi nga nag-hold back si Kaido sa laban na to at nag-all out nga siya. Imagine, kayang
sumabay ni Yamato kay Kaido. Hindi ba impressive yon para sa inyo? So yung level nga ng kakayanan ni Yamato parang higit pa sa isang commander level sa ipinakita niya. At dahil nga sa mga rason na to, siya nga ang ikalawa sa listahan natin. At finally, ang nanguna nga sa listahan natin itong si Big Mom. Obvious naman na dahil sa status niya bilang emperor, dating miyembro ng Rocks Pirates, at kinakatakutan ng maraming tao, ang primary reason kaya siya nanguna sa listahan natin. Wala na ngang mahabang paliwanag, at feeling ko rin naman na agree kayo na siya ang pinakamalakas na babae sa series ng One Piece. Diba? Maliban na lang kung may i-reveal na babae rin pala. Anyway, ayan na nga yung listahan natin ng top 10 na pinakamalalakas na babae sa buong series ng One Piece. Ipapaalala ko lang na itong listahan nga na to base lang sa preference ko. Ngayon kung may hindi nga kayo sang-ayon o sa tingin nyo na may nakalimutan akong karakter, malaya nga kayong i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. I-comment nyo na nga rin yung top 10 nyo na pinakamalalakas na babae. Bali sana nga na-enjoy nyo itong content natin ngayon na dedicated sa Women's Month. So yun lang, peace!